nalaman na ito pala si Beyonce, eh, hindi din guwapa. Napanood niyo ba yung Malsamo? Na ang Team Guwapa ay binuo hindi dahil kay Beyonce. Ang Team Guwapa ay binuo dahil sa sponsor. So, mukhang lumalala na talaga yung isyong ito about kay Beyonce at yung nangyaring live stream niya, no? Na siya ay naglinaw sa mga pangyayaring nangyari kay Dr. Love at saka kay Kapeso, no? Na marami ang nakapansin after that live, hindi na siya makapag-live based sa schedule na meron siya. Okay? Most of the time, ang narireklamo is yung internet daw nila. How come si Dr. Love at saka si Red Sane medyo... Napansin lang, no? Napansin ko lang po. Okay, kasi yun yung malimit na kinakatwiran ni Beyonce. Maybe iba yung network provider na, internet provider nila. I don't know. But may mga nakakapansin po. And isa po sa mga nakapansin dyan ay itong si Bopil, na kung saan yun yung kanyang sinasabi na bakit hindi ata natuloy-tuloy yung pagla-live Beyonce. Is it because of what she had done before doon sa live niya, na kung saan grabe yung pagdidepensa niya kay Kapeso daw at tuluyan ng parang nalaglag itong si Dr. Love. Okay? And another thing is, eto pa, matindi, no? Nabuo raw ang Team Guwapa na hindi si Beyonce ang iniisip. Na kahit ako, no, nagulat nung narinig ko yan. Okay? So yan po, yung lalamanin ng content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po pagsabihang fake news. Okay? So ito na nga po, simulan natin doon sa mga nakapansin pala, no? Dito kay Beyonce dahil sa hindi na siya nakakapag-live katulad nung nakapansin sa kanyang schedule. Parang may schedule siya parang every Friday kasi nag-aaral nga siya, so Saturday, Sunday, kaya parang rest day. Okay? But after nung live stream niya na kung saan, no, parang lumalabas, pinagtanggol niya si Kapeso, no, dahil nga nagkaroon ng hindi magandang interpretasyon doon sa middleman na sinasabi ni Kapeso and yung pag-vlog nilang dalawa, no, and yung pagla-live stream nilang dalawa, no, na kumbaga bakit si Dr. Love hindi nagkaroon ng ganong chance na sila ay magkaroon ng collaboration. Pero bakit kay Kapeso nangyari? At bakit todo tanggol daw siya? No? So parang ang lumalabas ngayon, itong si Beyonce, mas binigyan ng pansin, no, yung pagpunta ni Kapeso sa diet. At binaliwala itong mga paalala or binaliwala sila Dr. Love, no, na bilang scouter daw, may mga ganyan, no, may mga ganong usapin. So in short, nabash si Beyonce, no, ng mga supporter ni Dr. Love. Kasi nga naman, bakit, di ba? Bakit parang mas pinanigan niya si Kapeso, no? So matutal, medyo hindi naging maganda yung dating nung live na yon ni Beyonce. Kaya siguro, no, napansin nila na medyo marami yung bumabanat, no, kay Beyonce. Kaya yun nga, patuloy lang na sinasabi ni Beyonce, kung talagang Team Guwapa ka, dapat naiintindihan mo
no? Yung sitwasyon. Yun na lang yung mga binabanat ni Beyonce. But, yung mga nabibitawan niyang salita, nagpapakita lang na parang bakit sinang-ayunan mo? Bakit hindi na lang pinaliwanag? Okay? Yung kung ano yung issue. Okay, nandun na tayo na ikaw ang may gusto na magkulap kayo ni Kapeso. But ano ba yung naging problema? Sana doon sa yung middleman. Sa middleman sila medyo hindi nagkauno. Okay? And kung mga may napansin man si Kapeso, dapat binigyan din ng pansin niyan ni Beyonce. In-address niya dapat yung issue niya. Di ba? Para hindi ganito yung nangyari. No, hindi mo pwedeng idepensa lang ng basta-basta ng ganun na lang si Dr. Love or sabihan si Dr. Love ng ganun. Kasi we all know, no? Ako, personally, alam ko kung paano pinoprotektahan ni Dr. Love, no? Si Beyonce. Kaya nga, hindi niya binlove. Di ba? Kasi ayaw niyang mapukpok ng gusto yung si Beyonce. Kaya lang kasi, nung nag-create siya ng channel, ibig sabihin nun, she's more than willing to accept those bashing and everything na sasabihin ng isa. So, dapat nagkaroon din ng ganung isipin, no, si Dr. Love na para, di ba, nauna siyang na-vlog or nauna siyang nakipag-collab kay Beyonce. No? So, is it because of the negative impression doon sa previous live kaya parang hesitant na ngayon si Beyonce? And is it really, no? Hindi na sila magkakaayos kasi ultimong si Nanay Hansel ata linak na rin ni Dr. Love. Diba? So, nawawala na sila sa ayos, no, nung dapat natakbuhin ng kanilang ginagawa. So ngayon, sa mangyaring ito, di ba? Medyo papangit yung imahe ni Beyonce. Lalo na itong senior naman ni Bopil, no? So next topic tayo ay itong senior naman ni Bopil. Okay? Ito ay hindi pa naman confirmed, no? Kumbaga, I don't have any confirmation. Totoo yung sinasabing ito ni Bopil. Kaya lang, hindi daw ata yung nasabi ni Marzano. So regardless, totoo or hindi yan, so I want to share some of my opinion, no, dito sa sinasabing ito ni Bopil. Na ito pala si Beyonce, hindi din buha ka. Napanood niyo ba kay Marzano? Na ang Team Guapa ay binuo hindi dahil kay Beyonce. Ang Team Guapa ay binuo dahil sa sponsor. So, yeah? Ang Team Guapa ay binuo hindi dahil kay Beyonce, kundi sa sponsor. Sponsor na naman. No? Pangit yun. No? If this is true, no? Kung ito ay totoo. Di ba? Kasi ako personally, ang pagkakaalam ko, nabuo yung team na yon, no, ni Dr. Love because of Beyonce. Siya yung pinipertain na guwapa. No? Kasi nga naman, may itsura si Beyonce. Pero ano tong nabalitaan natin at lumabas, no, kay Marzano at ngayon kay Bopil, na kaya nabuo ang Team Guapa dahil sa sponsor ay isang Bisaya. Parang pababaw, di ba? Para ganun yung mangyari. Sponsor ka, magkakaroon ka ng sarili mong team. Parang may problema, di ba? Kasi aanuhin mo yung team kung kaya mo namang magbigay mag-isa. Di ba? Ngayon, kung yan ay isang team, hindi, yan, combinations of your earnings, no? Or your money. Di ba? Yung itutulong ninyo sa inyong beneficiary.
Pero itong nangyari kay Team Guapa, isang sponsor lang. Ano yun? Dahil ba siya, kumbaga solo sponsor siya, kaya naisipan ninyong yun ang itawag? So, baka kaya nasabi ni Beyonce yun, na solo lang siya. Di ba? Baka kaya may mga ganong nasasabi si Beyonce, dahil baka alam niya na, or alam niya na itong Team Guapa ay binuo ng isang sponsor, hindi dahil sa kanya. So medyo ano to medyo kung totoo to parang oops, bakit? 'Di ba? Anong purpose? Bakit kailangan si sponsor? 'Di ba? Ako all the while ang alam ko pag sponsor ka, no? Lalo't you're one of those na regularly giving doon sa ating mga kababayan, these are the people na talagang they don't need, no, support from the others dahil kaya nilang magbigay mag-isa. Ngayon, bakit Team Guapa nga yung iniisip na binuo ng sponsor? Di ba? Para kanino ba yung credit? Para lang kay sponsor? Di ba? It should be a group. Diba? Grupo ang mabibigyan ng acknowledgement dyan. Kung meron mang naitulong yung pinaka-sponsor, main sponsor, no? Hindi po pwedeng ialis yung naitulong ng kagrupo. No? At nung binuo ang Team Guapa, ang pagkakaalam ko, no, nakabase yan kay Beyonce. Diba? Kaya nagulat nga rin ako nung sinabi ni Beyonce na solo siya. No? Pero nababanggit niya yung Team Guapa. But now, we have this kind of issue. So, kaya ako nababalik doon sa baka kaya nasabi ni Beyonce yun. Kasi nga, hindi naman para sa kanya yung grupo na Team Guapa. Dahil pala yan sa sponsor. So, kung may katatuhanan man to o wala, no? Yun yung kailangan nating abangan at bantayan. No? Yung mga ganong senaryo. Para maliwanagan tayo. Okay? Hindi yung pare-pareho tayong manguhula. Sa ngayon, kumbaga, let's put it on our mind. No? Huwag natin siyang ibaliwalayan. Because it will help you us to understand bakit ganito yung nangyari. Diba? So, nakakalungkot, pero if ganun nga yung nangyari, malalong baka mawala sa ayos, no, yung channel ni Beyonce. Nakakaano lang, nakakadismaya na sila yung magkakampi, nakakalungkot, not real dismaya. Nakakalungkot dahil sila yung dating nagtutulungan, ngayon sila na yung nagbabanatan. No? Right now, mainit na issue rin din is itong kay Doklat at kay Kapeso dahil gumaganti na si Kapeso. Ay, si Doklat, sumasagot na. Okay, so yung mga nabanggit ko is another topic for us to analyze. So ito lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito lamang, maraming salamat.